Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Darkness. At sumabog naman agad ng malakas na pulang aura na napapaligiran ng itim nito. Samantala sa libingan ng mga ninuno ni Mr. Khan, kung saan nagtungo sila Greed para bumisita. Bakit niya ako sinama dito? Okay, sige na nga. Si Khan lang ang taong tumanggap sa akin bilang ako, sa realidad at sa laro, ang tanging kaibigan ko. Pakinggan ko na lang kanyang kahilingan. Isip ni Greed sa sarili. Ito ang sementeryo kung saan nakalibing ang lahat ng aking mga ninuno. At ito ang aking anak, ang libingan ni Oliver. Ang aking anak ay isa ring mahusay na panday. Akala ko balang araw aabot din siya sa taas ni Sir Albatino. Ngunit iniwan niya ang mundo sa murang edad dahil sa isang sakit. 10 years na ang lumipas, pero miss na miss ko pa rin siya. Araw-araw, hinihiling ko na maipalit ko ang aking buhay sa kanya. At kinausap naman ni Mr. Khan ang puntod ni Oliver. Oliver, makikilala mo ba kung sino ito? Siya ay ang Khan ni Padma. Ang panday na paulit-ulit mong hinihiling sa akin na ikwento sa iyo. Nagulat ka ba? Nagtatrabaho ako sa napakagandang tao. Niligtas din niya ang ating pandayan. Tumigil na rin ako sa pag-inom ng alak sa tulong niya. Hindi lang yun, mamanahin din niya ang pandayan natin. Napatawa naman si Mr. Khan. Haha, ganoon ba? Pakinggan mo ito, Greed. Sabi ng anak ko sobrang inggit daw siya sa akin. Salamat sa Diyos dinala kita ngayon dito. Habang nalungkot naman si Greed sa mga kwento ni Mr. Khan. Boyset na satisfy, dapat ginawa nila ang laro ng katamtaman. Nagbuhos talaga sila ng kaluluwa at emosyon sa NPC. At dali-dali naman humakbang si Greed patungo sa puntod ni Oliver, dagdag pa niya. Ang iyong ama ang aking pinakamamahal na kaibigan. Gagawin ko ang lahat sa pandayan na mahal mo, at sa pinakadakilang pandayan kailanman. Kaya lang, bantayan mo ako kasama ng matandang ama mo. Napatingin naman si Mr. Khan sa sinabi ni Greed. At ilang segundo bigla namang umihip ang hangin, kasabay nito agad naman nagliwanag ang paligid nila Greed. Notification, mas lumalim ang backlog ni Khan. Gulat naman si Greed sa nangyari kung bakit may isang abiso na lumabas. At bigla namang nagsilabasan ang mga kaluluwa. Notification, ang mga kaluluwa ng mga ninuno ni Mr. Khan ay nasa sabik sa iyong pagmamahal kay Khan kaya lumabas ito mula sa ilalim ng lupa. Wow! Ano ito, Mr. Khan? Tingnan mo ito. Ano? Paano siya nakatulog ng mahimbing sa ganitong lagay? Baliw na matanda, asar na sabi ni Greed. Ikinagagalak kitang makilala, Padma-descendant, kaibigan ng aming ninuno. Gulat naman si Greed nang marinig niya nagsalita ang mga kaluluwa. Huminahon ka ko lang, kami ay mga ninuno ni Khan. Nandito kami para gantimpalaan ka sa iyong katapatan. Ano, gantimpala? 130 taon na ang nakalilipas, nasaksihan ko ang kahangahangang kagandahan na tumagos sa kalangitan. Nagtaka naman si Greed sa mga sinabi ng mga ninuno. Ano ang sinasabi niya? Ako ay nabighani at naitago ang aking pinanibik. Para maitala ito ng maayos. Iginuhit ko ang eksena mula sa aking mga alaala sa hilagang Banginang. The Quezon Canyon. Doon, makikita mo ang Padma's Swordsmanship. Notification, ang quest na Padma's Descendant ay na-update na. Padma's Swordsmanship First Class Quest. Kunin ang Padma's Swordsmanship mula sa Quezon Canyon sa timog ng Winston. Malinaw na kondisyon, matuto sa swordsmanship. Malinaw na gantimpala, Dainsleif reproduction. Sa mga nakita ni Greed at narinig. Napaisip naman ito ng malalim. Ngayon, naaalala ko na. Ito ang class quest mula noon. Ang pagguhit na iyon ay makakatulong sa iyo sa pag-aaral ng Padma's Swordsmanship. Umaasa ako na ikaw ay maging isang pag-iral na higit sa Padma, kaibigan ng aming lahi. Sa wakas, iiwan ko ang aking ama sa iyong pangangalaga. Siyempre, ako na bahala sa kanya. Matapos ang lahat, nagising naman si Mr. Khan. Kailan ako nakatulog? Takang tanong niya kay Greed. Hindi dapat natutulog ang mga matatanda kahit saan, jeez. Simula ngayon, mas alagaan mo ang sarili mo. Ngiting tugon niya kay Mr. Khan. Bakit? Tanong niya kay Greed. Bakit nakatayo ka ng ganyan? Si Greed na nahihina pala sa takot dahilan para mabasa ito sa kanyang suot. Huwag mo nang pansinin, sagot niya sa matanda. Sa sumunod na araw, habang si Greed na nag-iinit na sa galit sa pag-craft ng item dahil ang mga nagagawa niya lang ay mga normal na kagamitan. Mga boyset na operators, notification, ratings, normal. Haze. Kahit na gumamit ako ng mga top grade na materyales at gumugol ng 20 oras sa paggawa nito, ito ay normal lang. Boyset, wala akong magagawa. Mag-concentrate tayo sa ibang items. Hindi na maaaring maulit ito. Reklamo ni Greed sa sarili. Makalipas ang ilang araw, si Greed ay handa para manghunting ng mga halimaw.
Sa wakas ay dumating na ang araw ng pangangaso mo. Naaalala ko ang aking sarili sa'yo, ngunit ang mga Frostlight Orc ay napakalakas, kaya mag-ingat ka. Nakakagaan ng loob na kumpleto na ang paghahanda mo. Paano mo gusto ang iyong bagong kagamitan? Ngiting pa sabi ni Mr. Khan kay Greed nang makita ang kanyang item. Isang rare at isang epic, hindi na ito masama. Oh, tinuruan mo ba ako ng set sa pamamaraan ng produksyon? Hahaha, hindi naman talaga. Napupunta ako sa mga individual na kagamitan kapag ginawa ko ang mga ito. Ito ay simple dahil maingat mong pinili ang perpektong sukat. Sinunod ko lang ang mga hakbang sa pamamaraan ng produksyon. Bagaman, dahil ba ako ang pagmas descendant, pwede ko rin maibenta ang set na ito ng malaking halaga. Ngayon, ang aking sandata ang Ideal Dagger. Perpekto ang paghahanda ko. Ang mga mahihinang halimaw tulad ng mga orc ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Matanda, iiwan ko sa iyo ang pandayan sa pangangalaga mo. Alis na ako. Ito ang unang pangangaso ni Greed kung saan siya ay nakahanda ng maayos. Pero ang hindi niya alam ang drop rate ng Sylphid Scales na hanap niya ay nasa mas mababa sa 1%. At nang makarating na siya sa nagyayilong lugar at ang lugar na ito ay tinatawag na The Northern Snowfield. Ha 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 ha. Medyo malamig. Gaya ng inaasahan ko sa Giant Brown Bear set. Karamihan sa mga users ay nagkakaroon ng tumitigas na yelo sa katawan sa loob ng ilang minuto. Pero ayos lang ako, salamat sa malamig na resistensya ko na nasa 60%. Ngayon, simulan natin ang pangangaso. Naroon ang pugad ng Frostlight Orc. Kailangan ko yung Sylphid Scales nila. Itong mga mababang klaseng halimaw na napakatanga ay hindi man lang gumamit ng mga pana at palaso. Ang pangangaso na ito ay magiging isang sisiw lang. At matapang naman na humarap si Greed sa pugad ng mga orcs, kung kaya't naalarma naman ang mga bantay nito sa tore. Nag-usap naman ang dalawang bantay sa kanilang lingwahe. Anong meron sa leather na suot ng tao? Baliw ba itong tao? Matapang siyang lumapit sa atin. Usap ng dalawang orc. Haha, nakikita ko ang pag-uusap nila, sinusubukan ba nila makipagkomunikasyon? Hindi makikita ng mga hindi sibilisadong hayop na iyon kung ano ang panganib na darating sa kanila. Ngiting sabi ni Greed sa sarili. Kumpleto na ako sa armor at tamang armas. Ibigay mo sa akin ang iyong Sylphid Scales, mga maruruming orc. Kung hindi, magkakaroon ng pagdaloy ng dugo dito ngayon. Matapang na sigaw ni Greed. Ngunit may palaso naman na mabilisang pumatungo sa kanya, pero sa kabutihang palad ay hindi ito tumama. Agad naman nagulat si Greed sa nakita. Ano? Isang palaso. Ginamit niya ba ang ataking iyon sa akin? At ito'y tumpak sa ulo ko. At naalala naman niya ang sinabi ni Mr. Khan sa kanya. Ang mga Frostlight Orc ay may malaking kahinaan laban sa apoy. Ngunit sila ay mas malakas, mas malaki at matalino kaysa sa mga ordinaryong orc. Sa naalala ni Greed, natakot naman ito. Niloko na naman ba ako? Ngunit pinagpatuloy niya pero ng nais dahilan para gumanti ng atake. Mabilis na paggalaw. Sigaw niya sa skill. Notification, ang iyong liksi at rate ng pag-iwas ay tumaas ng malaki sa loob ng 1 minuto. Sa bilis ni Greed sa pag-iwas, muntik pa rin siyang matamaan ng mga palaso ng mga orc dahilan para mapasabi ito na. Pog! Paano sila magiging tumpak kapag nagpapaputok ng 10 metro ang layo sa hanging ito? Anong lakas ng kanilang mga braso at ang kanilang kakayahan sa pagpana? Tumigil na sila sa pagpapaputok, wala na ba silang palaso? Ngunit naalarma naman agad si Greed nang makita niya ng malapitan na umatake ang napakalaking orc. Tumahimik ka at mawala ka na ngayon. Agad namang nakaiwas si Greed sa napakalakas na hampas ng orc, napaisip naman agad ito. Mas malaki sila sa malapitan. Sila ay higit sa 2 metro. At ginamit naman ni Greed ang skill. Wind Blast. At sa skill na iyon, natama naman ang orc sa dibdib dahilan para samuka ng kanyang dugo. Ang kasanayang ito ay maaari pang magpasabog kahit na naka-armor na NPC sa malayo. Isip ni Greed sa sarili, ngunit agad naman bumulosok ang palakol patungo sa kanya dahilan para sanggin niya ito. Ang bastos na ito, masakit yon. Reklamo ng orc. Ano, hindi malalim ang tama niya. Pero hindi man lang siya nakasuot ng armor, gaano ba kakapal ang balat niya. At agad na naman umatake ang orc. Pog, paano magiging malakas ang isang orc na ito? Hindi ko man lang mapantayan ang lakas nila. Hindi ko kayang patayin silang lahat bago lumubog ang araw. Kailangan kong lumaban gamit ang kombinasyon ng mga kasanayan. Napatalsik naman si Greed sa lakas ng orc. Ngunit may balak na pala siyang gawin. Blacksmith Rage. Agad naman lumiwanag ang kanyang dagger at napalibutan ito ng malakidlat na kapangyarihan, sabay gamit ng isa pang skill. Wind Blast. Nang matamaan niya sa gitnang dibdib, agad naman tumalon si Greed para sa isa pang atake.
Ang aking mga pag-atake ay gumagana ngayong nabuff ko ang aking sarili. At ito na ang pagkakataon. Tapos ka na. Tinamaan naman ulit ni Greed ang dibdib ng orc dahilan para maging critical ang kanyang atake. Notification, nakagawa ka ng 923 pinsala, isang epekto ng pagdurugo ang inilapat sa tumpak na layunin sa target. Napatay ko na ba siya? Tugon ni Greed sa sarili. Ngunit buhay pa pala ang orc, agad naman bumulosok sa galit dahilan para lumabas ang aura nito at umatake ng mabilis. Sa ataking iyon, natamaan naman si Greed sa balikat. Parg! Buhay parent siya. Bakit hindi papatay? Notification, nakaranas ka ng 1,005 pinsala. Hindi, gumana ang mga atake ko. Ito ay mayroon lamang masyadong mas malusog na pangangatawan. Sa galit ng orc, sunod-sunod naman niyang inatake si Greed, mula kaliwat kanan na atake, dahilan para mabilis na mabawasan ang buhay ni Greed. Parg! Ang sakit, nakakatakot na orc. Kailangan kong gamitin potions. Lahat ng ito ay tungkol sa kung sino ang unang matambo ngayon. Ngunit hindi parent siya tinitigilan ng orc sa atake, kung kaya't nababawasan parent ang buhay ni Greed. Notification, gumamit ka ng intermediate potion, nakakuha ka ng 1,500. At sa huling atake ng orc, napurohan naman si Greed dahilan para tumalsik ito sa malayo. Napaubo naman ito sa pagbangga niya sa malaking puno. Notification, babala, ang kalusugan ay mas mababa sa 10%. Natitirang oras ng cooldown ng potion, 7 segundo. At dali-dali naman humakbang ang orc para sa pamatay na atake. Boy set, katapusan ko na, isip ni Greed. Ngunit nabigla naman ito nang may lumabas na notification. Ang passive effect ng titulong Apostle of Justice ay naging aktibo. Ang Apostle of Justice ay matapang at malakas sa oras ng panganib. Hindi madaling matatalo hanggat hindi napatay ang mga kaaway na nauna sa kanya. Lahat ng istatistika ay tumaas ng 30%. Sa nalaman ni Greed, agad niya naman ginamit ang dagger na nabalutan ng kapangyarihan. Hindi ko alam na ang apostol ng hustisya ay may ganoong epekto. Ngayon, hindi ko masisisi si Horoy. Hindi ba ito, yung title na nakuha ko nung niligtas ko si Horoy? Sa pagpaparana sa akin ng lahat ng paghihirap na iyon. Bakit ang tagal? Sabay-sabay natin siyang tapusin. Usap ng mga orc na nagtataka. Nabigla naman sila nang makita nilang tumilapon ang pinag-uusapan nilang kasama. Ano, natalo siya, patay na siya, pinatay niya ang ating kasama. Hindi pwede ito, paano na lang niya natalo ng ganun lang ang kasama natin? Notification, tumaas na ang level mo. Nabawi mo ang lahat ng iyong kalusugan. Nag-level up ako pagkatapos pumatay ng isang orc, ito ay kamangha-mangha. Sigaw ni Greed sa sarili. Samantala ang mga orc ay hindi parent makapaniwala. Imposible, hindi siya nasaktan. Patayin siya, maghayganti. Agad naman sumugod ang mga orc sa galit. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para mag-level up. Lumapit kayo sa akin, mga nag-uumapa ng karanasan. Unbreakable Justice. Notification, Unbreakable Justice tinatanggap ang 300% ng iyong lakas sa pag-atake. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Pa-subscribe naman mga kabagsak. Para tuloy-tuloy lang tayo sa pag-level up. Pa-share na rin at comment para sabay-sabay na tayong makipag-party level up. Salamat mga kabagsak.